Sunday, He is the Lord our God, His judgments are in all the earth, He remembers His covenant forever, the promise He made for 1,000 generations. So nabanggit ni Sister kanina about covenant with the Lord, right? So dapat meron tayong covenant kay the Lord. Each one of us meron tayong dapat covenant with the Lord, right? So from this forerunning word, si Lord Jesus Christ ang ating final covenant. He is the final covenant of everything. From the Old Testament up to now, siya po yung ating final covenant and our eternal covenant. Ang ating Panginoon sa Kristo. Okay. Within the new covenant, there are a lot of promises. Maraming promises sa covenant. Okay. Na itong mga promises na ito, it will come in time, Isaiah 6:22. So, pinanampalatayan natin na ang year 2025 is a year of the manifestations ng mga promises ng covenant of the Lord sa atin. Amen? Amen. The Lord Jesus Christ has made a covenant. Remember, every time nagko-communion tayo, this is His blood. The symbol or represents a new covenant. Diba? Meron siyang covenant sa atin. And within that covenant, there are a lot of promises. Okay? And pananampalatayan natin that year 2025 is a manifestation of His covenant. So, ang pinaka-main word natin, muli, mga kapatid, yung faith natin that the year of manifestation, God never forgets His covenant. Hindi niya kakalimutan yan. And we have to believe it. At ang ating pinaka-main word, mga kapatid, 10:16, yan po talaga ang pinaka-main word na binigay ni Lord, which is, ito sabi niya, the labor of the righteous tended to lack, the fruit of the wicked to see. Na, ang theme po natin ng year 2025, kung maaari, kung mag-preach tayo, is let us connect palagi sa message na ito. Leverage my labor to give life. Ibig sabihin na lahat dapat ng ginagawa natin ay nakakapagbigay buhay sa ibang tao, sa ating sarili, sa ibang tao. Nagbibigay siya ng buhay, nagbibigay ng hope, nagbibigay ng positive things. No, ibig sabihin, leverage my labor to give life. Yan ang tingnan ng 2025. So how can we leverage our labors to give life? May tatlong points na dinidiscuss po natin last Sunday. Okay, number one, I am reinforced my purpose. Which is, alam natin, our purpose is the Lord Jesus Christ. Which is the ABCD. ABCDE. Pero, let us bring that to a higher level, mga kapatid. He is our absolute priority. How are you going to bring that into a higher level? Kung naging simple-simple ka lang, or mediocre ka lang, bigyan mo ng apoy yan. Yung pagka-absolute priority mo kay Lord Jesus Christ. Yung big burning passion mo, bigyan mo ng apoy yan. Bring it to a higher level. Sabi, leverage. Ibig sabihin, itaas mo. Itaas mo yan. Okay. Yung C, complete provisions. D, He is the director of our plans. E, He is our ever-present partner. I-leverage natin lahat ng mga points na yan. How are we going to leverage? So yun, ang diniscuss natin. And then refocus my dreams and visions. So mayroon tayong mga dreams and visions, mga kapatid, palagi kong sinasabi yan. And I hope na kayong lahat na narito na nakarinig na 1 year, 2 year, 3 year, dapat yung mga visions and visions. Kung ngayon, narinig mo, ilang taon mo nang naririnig yung dreams and vision, pagkatapos wala ka pang ginawa, hindi ko na alam. Then, parang dinig mo no, labas doon. Dinig mo dito, labas dito. Na dapat yung covenant mo kay Lord, meron kang dreams and vision. Because sa dreams and vision, ano sabi, pag wala kang vision, wala kang direction. Sabi sa book of Proverbs, sabi niya, man without vision, cast of restraint. Cast of restraint. Ibig sabihin, wala nang pakialam, walang direksyon, come what may, ganun. So, i-refocus natin ang ating mga dreams and visions. I-refocus natin, mag-focus tayo, and leverage it. Lagyan mo ng push. Push mo yung dreams and visions mo. Okay. And number 3, redefine our objectives. Redefine natin yung objectives natin year by year para supportahan ng dreams and visions natin. Make it na ang objective mo, like for this year, year 2025, is realistic yung objectives mo, marireach mo, and that's going papunta doon sa vision and dreams mo sa iyong buhay, sa malaking pangarap mo. So, that is our word, Proverbs 10:25, na the labor of the righteous. And I do believe all of us
righteous not because of what we have done, but we are righteous because we were covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Wala tayong pinipag malaki. Hanggang ngayon, marami tayong nagagawang mali. Hanggang ngayon, nagkakamali tayo. In mind, in heart, in words, in actions. But we are righteous because we've been justified by the Lord Jesus Christ. He is our covenant. The covenant, not every time na meron tayong service, tinataas natin. This is the blood of the new covenant. Okay? We become righteous in God's sight because of the Lord Jesus Christ. So we have to be thankful to the Lord Jesus Christ. We have to praise Him, worship. We have to thank Him, Lord Jesus Christ. Thankful I have become righteous in the sight of God because of you. But if we are righteous, so sabi niya, the labor of the righteous tended life. Dapat lahat ng ginagawa natin, it gives life. It does not kill a person. It does not hurt a person. It doesn't judge a person. It doesn't criticize a person. It doesn't down a person, but it gives life. Dapat lahat ng mga actions natin. Amen? Amen po ba? So yun po yung ating word for year 2025. So, ngayong Friday, mga kapatid, it continues. Okay? Giving life to others will be the best ever thing to happen in my life in 2025 and beyond. So, katulad kayo mga kapatid, yung dalawang batang yun and their family, we are giving life. Right? Sa ngayon, nagkaroon sila ng parang pag-asa. Kasi for all these years, kawawa itong mga batang ito. For all these years na nakalipas, sila ang kumakain. Parang araw-araw, hindi nila alam, sabi na ng bata na kung kikita sila ng 50 pesos, bibili ng 1 kilong bigas. And then habang tayo, McDonald's dyan, taco dyan, bili dyan, pag sila, they are struggling to buy 1 kilo of rice every day. Okay, now we are giving life. Right? We are giving life. Ito ay isang example that we are giving life. Our labor is giving life. Right? And from this na ginagawa natin, back doon sa running word, God will fulfill His covenant, His promise. Interconnected po yan. While we give life, God's covenant promises will manifest. Amen? Amen. So, Colossians chapter 3 verse 23 tayo tumayo mga kapatid. Ito yung word ngayon. I will discuss it very quickly mga kapatid. Baka 20 minutes na ako. Okay. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. One more time mga kapatid. Whatever you do, work it out with all your heart as working for the Lord, not for human beings. Amen, amen. May the Lord God bless us with His word. Glory to God. Amen. Tayo po yung so here mga kapatid, mararamdaman ninyo sa word nito, you can see it with your eyes, is about leverage. Nilileverage mo yung labor mo unto the Lord or in giving life. Whatever you do, work it all with your heart as working for the Lord, not for human master. So ang team natin ngayong gabi is about leverage my labors from man to God. Hindi na sa tao, but is from God. Lahat ng ginagawa natin is when we do something as if we are everything we do are doing it to the Lord. Mga kapatid, I still remember the time nung nasa Banyan rin ako, na halos everyday, parang nagmumura palagi yung GM. Palagi kong naisip ito. Na whatever I'm doing here, I'm doing it for the Lord, not for this man. Kaya murahin niya ako ng murahin, ay araw-araw niya ako murahin. Nagtatrabaho ako, ginagawa ko lahat ng mabuti, lahat iniisip ko trabaho, I'm putting my heart to it, nag-overtime lagi, sa di pumapasok, sa holiday pumapasok, I'm putting my heart to it because ang palagi kong iniisip is, I'm doing this for the Lord. Amen. Amen. So, yan po ang team natin, leverage my labor from man to God. Hindi na yung tao ang iniisip natin. Hindi natin iniisip kung anong sasabihin ng tao. Hindi natin iniisip kung ano man sasabihin negative or even positive. Naisipin natin lang is ginagawa ito para sa kanila. So we are leveraging our labors
from man to God. How can I liberate my labor from man to God? So, magmula doon sa verse mga kapatid ay meron akong tatlong point. Work every day, everywhere. Simple. Okay, work every day, anywhere. Work with your heart and work for the Lord. Simple. Very simple. From the same word, whatever you do, work every day, everywhere. Okay, work it with all your heart and work it for the Lord, not for human. Okay, very simple. From this verse, to leverage my labor unto the Lord. So, how can I leverage my labor to the Lord? Work every day, anywhere. Mga kapatid, nung wala tayong trabaho, we always say, Lord, bigyan mo ko ng trabaho kahit ano. Di ba? Kahit din ako noon. Nung wala akong trabaho, na-experience ko. God has put me in a situation na maramdaman ko kung ano nararamdaman mga kapatiran na kahit ano na, Lord, makabayad lang ako ng renta, may makain kami, may padala ako. Palagi yun lang nasa isip ko. Makabayad kami na renta ng bahay. May kakainin kami, makabayad ng kuryente dito. Kahit ano na, Lord. Kaya, work every day, anywhere. Kaya nasubukan namin Pastor Felix, pumunta kami sa MSS, nag-apply kami doon na dishwasher. Talagang, ito totoo to, pumunta kami doon, dishwasher, driver, tinitik-tik na lang namin. Na, magkasama kami pumunta kami sa Golden Dragon. Yung Golden Dragon dito, ang negosyo ng Golden Dragon is, sila yung may mga limousine cars at sila yung mga tinatawagan ng mga 5-star hotel na mag-drive ng mga VIPs. Pumunta kami ng Pastor Felix doon, nag-apply kami. Nag-apply kami. So, mawalin, work every day, anywhere. Kung ano yung pinagkaloob ni Lord sa iyo, trabaho ka. Huwag kang mag-complain. Huwag kang, nung wala kang trabaho, kahit na ano. Nung may trabaho ka, nagko-complain ka na. Sometimes, nagkakaroon kami ng konting argument ni Sister Nancy tungkol dito. Kasi nga, ngayon parang gusto na naman niya mag-iba. Palagi yung sinasabi sa kanya, kailangan pag-pray mo yan, huwag kang agresibo. Let us not be aggressive, lalo sa pagpapalit ng trabaho. Mag-resign na ba ako? Aalis na ba ako? Mga kapatid, sa totoo lang, magmulang ng katrabaho ako, I never resigned. I was forced to resign, but I did not voluntarily resign. Kahit na yung from Banyan Tree, palagi kong narinig ninyo na complain ako ng complain. Hindi ako nag-resign. I will say, Lord, ang palagi kong sinasabi, sana may makita akong bagong trabaho. Pero never kong sinabi magre-resign na ako. I will tell you, hindi ko sinabi yan. Ang sinasabi ko ay, hirap na ako sa trabaho ko, I'm so much stressed, palagi akong kami nagka-away ng GM, ayaw ko na itong trabaho. Ayaw ko na, but never ko sinabi mag-resign. Because I always, in my heart na, nilagay ako ni Lord doon. Pero palagi ako nag-pray, Lord, open doors, open doors, open doors. So never ako nag-resign. Naalis ako sa Banyan Tree because niliyong ako. Okay. Even doon sa Wistin na pinanggalingan ko, ganun din. Hindi ako nag-resign. Diba? From Wistin na nagtrabaho ko ng 19 years, hindi ako nag-resign doon. I didn't resign. I was forced to resign. Binigyan nila ako. Binigyan ako ng party na ano ba yan? Pinursasahin ka, bigyan ka ng party. Meron bang ganun, ipupursasahin ka, tapos bibigyan ka ng farewell party na dinner. Bakit ba ito? Maging masaya ka pala sa farewell party na yung forced to resign. Tapos, wala kang, at that time, hindi ka na, you are not even prepared na saan ka magtatrabaho. Right? But God was good. No? Na-force resign ako, pero tuloy-tuloy yung trabaho ko. Yeah. Na-force
nag-resign ako ng December, end of this December 31 that I remember. Tapos, bigla na lang, pinupunan ako ng Galaxy. Then, 2 weeks lang yung gap. Tapos pa, hindi ako nakapagbakasyon. Bakit? Pinag-overtime ako ng Wistin. Pwede ba magtrabaho ko pa ng 2 weeks? Sabi ko, resign niyo ako, binigyan niyo ako ng farewell party. Ngayon, pagtatrabahuin niyo pa ako. So ayun, nagtrabaho pa ako ng 2 weeks. Tuloy, wala akong gap. Friday last day ko, Saturday, Sunday, ano na ako, in na ako sa Banyatrek. Parang tuloy-tuloy. So, we have to always work sometimes about it. It's not bad, hindi rin masama yung mag-whine ka. Naghirap ako ganito, but remember, God has put you there. God has put you there. So, sa atin, we have to continue to work. Now, all hard work brings profit, sabi yan. But mere talk leads only to poverty. Okay. So, let's keep working kung saan ka dinalin ni Lord. Sabihin mo, okay, sabihin mo, napakahirap mo na. Pag-pray mo. But never curse your employer. Dahil dyan ka binigay niyo. Don't curse your employer. Don't curse kung saan ka nagtatrabaho. Don't curse. Kahit na sabihin ng minamaltrato ka, don't curse. Kasi bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, bilang born again, palagi pananampalataya ng Romans 8:28, whatever, and Romans 8:28, and in all things, God works for the good of those who love Him. So palagi ko naisip yun, that in all things, God works for the good of those who love Him. So kung saan ka niya nilagay, doon ka. Normal sa isang tao kung mag-complain pag nahirapan. Normal yan. But don't oppose God. Do not oppose God. You have to wait. Kung may pangarap ka, mapunta ka sa mas mataas, pray for it. Pray for it. Pray for it. At huwag mo ilalagay ang dalawang paa mo sa hindi sigurado. Hanggat alam mong matigas yan, saka mo bibitawan yung isang paa. Baka mamaya, malambot, pagtanggal mo isang paa, lubog. Yan palagi mo sinasabi. Siguraduhin mo. Okay. So, let us continue to work every day, anywhere. Praying sa ating mga employers. Praying for Macau. Praying sa ating mga company. Keep praying and keep praying. Okay. So, napakasimple lang yung title ko, just work every day, anywhere. Paggising mo, pagpasok mo, Lord, thank you, may trabaho pa ako. Lord, tulungan mo po ako sa lahat ng struggles ko. Tulungan mo ako sa mga challenges ko. Lord, bless mo po itong napaka-bless na amo ko, napakasungit, bless mo. Pag-pray mo ang salvation niya, pag-pray mo ang kayong family. Just keep doing it. And let God do the rest. Kung ililipat ka niya, ililipat ka niya. You can, hindi ko sinasabing i-close mo yung mata mo sa opportunities. You keep, pwede ka mag-apply. But wait, palagi ka, wait unto the Lord. Isaiah 60:22, and at the proper time, papakita niya ang husig na maganda. Huwag mong pilitin. Baka mamaya, yung inaapakan mo, akala mo matigas. Ibalabot pala. So, let us continue to work not only sa ating secular na trabaho. We are so blessed mga kapatid. Bakit? Dahil lahat tayo dito nasa secular. And we are serving the Lord. Okay. Yung mga iba, talagang full-time sila sa ministry, wala sila sa secular world. Pero tayo, nasa secular world tayo, nagtatrabaho tayo, and lahat tayo dito nag-work sa ministry, walang sahod, walang allowance. Diba? Sa Pilipinas, ang pastor, maaaring may allowance siya, may sahod siya, pero tayo hindi. Right? So we are very special here. Very special tayo. Alam mo, nagpupuyat tayo dyan, nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Pero
wala tayong allowance. Yan, wala tayong sahod. But we give our tithes. We give our tithes. Mga kapatid. I really praise God. I really thank God, mga kapatid. No? And nasaludo ako sa mga churches na katulad natin. No? Na ang mga nagtatrabaho ay walang sahod. We've been here for 14 years. Mga kapatid. At whatever na may na-receive man ako, lalo naman wala akong trabaho. Kaya I really thank God. But lahat po tayo, ay hindi wala po tayo sa ako, wala tayo sa sweldo. So, ibigay natin lahat ng pagpapalagay sa Panginoon. Amen. Dahil may trabaho tayo. Amen? So let's just continue to work, mga kapatid. Year 2025, just keep working. God manifestations will arise. Kung i-bless niya tayo, i-bless niya tayo. Pero kailangan natin i-leverage, itaas ang ating labor sa Panginoon. Yun po yung key. Leverage so that manifestation will come. Leverage. Taas mo. Taas mo. Taas mo. Taas mo siya. Amen? Amen po ba? Okay? So, I go to point number 2. Yan. Work with all your heart. Okay? Sabi, obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ doing the will of God from your heart. So obey your employers. Okay? So, to win their favor. So dito pinapakita mga kapatid na we have to do evangelism. A silent evangelism sa ating mga trabaho. Ano yung silent evangelism? Silent evangelism means nagtatrabaho ka ng maayos, alam na nila na Kristiyano ka, alam na you believe in God, you believe in the Lord Jesus Christ. At sa pagtatrabaho mo, makikita nila na maayos ka, maayos ang trabaho mo, okay? You respect them. And by this, sabi niya, you may win their favor. Okay? You may win their favor. Obey them, not only to win their favor, when their eyes is on you. Tinitingnan ka na yung employer mo. Kahit gaano kasungit, tinitingnan ka. Pasalamat ka. Tinitingnan ka niya. Kaya masungit siya sa'yo kasi detalyado kung tinitingin sa'yo. Siguro ginagano niya, kinakapa niya yung mga taas ng mga cabinet, taas ng mga window frame, siguro gaganon niya. No? Sino may mga employer na gano'n? Yung ginaganon? Sino mo nakasubok ng gano'n? Sister mo yan, subukan mo. Employer mo, ginaganon niya, yung mga lamisa, yung taas ng TV, ginaganon niya. Napapiano po, brother. Diba? Sino mga experience na gano'n? Okay. Sometimes, may malaking ano yun mga kapatid, may malaking advantage yun. Dahil pagka gano'n yung employer mo, talagang magtatrabaho ka ng maayos. At pag nagtrabaho ka ng maayos, magiging maayos ka, magiging professional ka. Yung sisilipin niya yung baba ng kama, sisilipin niya lahat. No? Yung paunahan kayo dalawa. At ilalagay niya yung kamay niya sa ilalim ng mga kung ano-ano para tapos gagawin niya. So, pag may employer kayo na gano'n, ibig sabihin, didala ka ni Lord doon dahil meron siyang gustong ipahiwatig sa iyo o gustong turuan ka niya na maging obedient ka, maging disiplinado ka pag inilagay ka sa gano'n na sitwasyon. Amen? Amen. So, work with all your heart. Sabi niya. So, pero ang ibig sabihin nito, hindi naman na work with all your heart, wala ka ng heart kay Lord. Okay? Hindi naman ganun ibig sabihin. Ibig sabihin, kung magtrabaho ka ng maayos. Okay? Lagay mo yung puso mo pag nagtatrabaho. Alam niyo mga din, pag nagtatrabaho ka na ang puso mo nandoon, masaya ka eh, pag nandoon. Masaya ka sa mga ginagawa mo. Naranasan mo ang trabaho na kahit na mahirap, pero masaya ka dahil nandun yung puso mo. Naranasan yun. O naranasan nyo yun, tratrabaho ka ng mahirap, pero palagi kang inis, nakasimahot ka. Everyday nakasimahot ka. Mahirap yung trabaho ng gano'n, yung nakasimahot ka.
lahat na ginagawa mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yung task mo na 100 every day. Nakasimaw ka. Pero pag yung heart mo nandoon, masaya ka. Pagpasok mo pa lang, so, kumakanta ka na kasi excited ka na gawin mo ng trabaho kasi yung puso mo nandoon. Yung puso mo nandoon. Then, mabilis yung araw, mabilis yung oras. Alam niyo, pagka, when your heart ay nasa trabaho mo, mabilis ang oras. Mabilis ang araw. Kasabi ko sa inyo. Alright. Okay. Siguro pagka ganun, pag na-win mo yung favor, sabi niya, win the favor. Pag na-win mo yung favor ng ako, baka isang araw is yung ginagawa mo na very methodological, very systematic, isang araw kasama mo na siya, means nawin mo na yung favor niya. Nawin mo na yung favor niya. Nawin mo na yung trust niya. No? Kung dati nag-iiwan siya ng 100 para i-testing ka, walang nawawala, ang iiwanan niya 1,000. Yes, naman po, brother. Pagka naiwan ng 1,000, nag-iwala, mag-iiwan ng 10,000. Pag 100,000, kunin mo na. Kaya palaki lang po. Gero lang. Palit po. Gero lang. So, nakakatuwa sometimes. Say goodbye. Nakakatuwa sometimes yung mga napapanood ko sa YouTube na isang mayaman na lalaki, yung anak niya na lalaki, may in-introduce na girlfriend, sabi nung anak, sabi nung ama, here is 100,000. Magpaghiwalay ka sa anak ko. Sabi nung babae, Sir, I love your son. I do not care about your money. Ginawang 200,000. No, our love with others is beyond my naging 300,000. Sabi niya, medyo ng papa, nung naging 500,000 na, sabi 500,000 plus kundo, 1 year pa lang naman kami, so we can adjust. We can just forget everything. Kinuha pa rin yung pera. Ginawa. Saka yung ba. So, kapatid, year 2025, ilagay natin ang mga puso natin sa mga trabaho. Kung wala pa, ang mga puso natin sa trabaho. Kasi mga kapatid, sometimes, kung-umpisa mo pa lang sa trabaho, sometimes, dito yung gusto kong trabaho, bakit dito no? Kung-umpisa mo pa lang, gusto mo na mag-resign, parang gusto mo na magpalit ng employer, kung-umpisa mo pa lang, parang gano'n, no? No, hindi gano'n. Always remember that it is God who put you in places. Always remember that God puts you in circumstances or situation. When you have this kind of thinking, if you have this kind of faith, then God will be pleased. Kasi nagtitiwala ka na, nilagay ako ni Lord dito. Lord, may bago ka na naman mensahe sa akin, ano? Bakit ganito itong amo ko? Then God will be pleased. Okay. Be a slave to Christ, doing the will of God from your heart. Ito yung will niya. It is from gawin mo lang. Kasi sabi niya, obey your employers to win their favor. Ilan na sa inyo dito? Ang gawin niya yung employer niya. Okay. Sa trabaho ko mga kapatid, patawarin ako ni Lord, but then I know the first step pag nasa trabaho kayo ay malaman nila na ikaw ay isang Kristiyano. Pag mong itatago na ikaw ay isang born-again Kristiyano, huwag mong itatago na ikaw ay Kristiyano. Sabi mo, sa interview pa lang sabihin mo na Kristiyano. Huwag mong itago yun. Dapat sa interview pa lang, sa trial pa lang, sinabi, I'm a Christian, ma'am. I'm a Christian, sir. Kaya sa ating mga interview, sinasabi ko na kalagay, I'm a Christian, I'm a leader of a church, and every Sunday, I need to go to church. Sinasabi ko na yan. So, sa trabaho, alam na nila na Christian ka. And then, pag nakita nila na maayos yung trabaho, then, you have all the chance to win their people. Okay? Kapag nagtrabaho ka, makita maayos ang trabaho mo, then, isipin nila